Okay, so welcome to our next lesson in anatomy and physiology, which is the endocrine system. Okay, so before we start, um, gusto ko nang humingi ng advance apology sa inyo kung may naririnig man kayong lalabay, um, tahol ng aso, daan ng sasakyan, ganyan. Kasi I am not in the most quiet area and wala akong um, specific na kwarto para uh, mag-conduct ng recorded discussion. So, again, advance apologies. So, you may wonder siguro, no, kapag meron tayong anak or kilala na teenagers, nagkakaroon sila ng raging behaviors, ganyan. Or sa mga bagong panganak or like me or yung mga ah, babaeng dumadaan sa menstruation, monthly period, ganyan, nag-a-act sila hormonally, yan, acting hormonal. So, yung mga ganong instances, ang may kasalanan nun is si endocrine system. Dahil may mga ginagawa si endocrine system natin na mga hormones na pwedeng maka-affect sa homeostasis ng katawan natin sa maraming paraan on a daily basis. Sa buong buhay natin and for both sexes. Okay? So before we start, let me discuss the learning objectives for you. So you must be able to define what endocrine system is, ano ang functions of endocrine system, and what is the difference of exocrine and endocrine, and also the transportation of hormones, and last but not the least, explain the different hormones and glands. So, ano nga ba ang endocrine system? So, endocrine comes from the Greek word endo, which means within, and krino, which means to secrete. And it is the chemical messenger system ng human body. So, ang endocrine glands, nagre-release sila ng hormones sa bloodstream natin para yung hormone magta-travel sa iba't ibang parts ng katawan natin. So, endocrine system is parang si nervous system wherein it is all about communication. So, magpapadala siya ng iba't ibang hormones. For example, si pineal gland, maglalabas siya ng melatonin para makatulog tayo, ganon. Or sa females naman, maglalabas si ovaries ng progesterone or estrogen, yan, for menstrual cycle or preparation for pregnancy, mga ganyan. So, later on, i-discuss natin yung iba't ibang, iba't ibang hormones. So, merong similarities and differences yung nervous system and endocrine system. But ang pinaka-main is they are all about communication. So, endocrine system, it involves one part of the body communicating with another part of the body. So, ang difference lang ni endocrine system kay nervous system is endocrine system uses chemicals na tinatawag nating hormones while si nervous system naman gumagamit siya ng neurotransmitters. So, itong chemical messengers na to, kagaya ng sinabi ko kanina, it allows the endocrine system to communicate with each other to regulate body activities. So, karamihan sa chemical messengers, nagpo-produce sila ng specific collection of cells or by a gland. So, meron silang iba't ibang classes. We have the autocrine, paracrine, neurotransmitter, and endocrine. So, isa-isahin natin sila. So, si autocrine, yung, for example, si pancreas. So, meron siyang sinicrete na
meron siyang sinikret na hormone. So, meron siyang cell doon na nagsisignal ng molecules na magbabind sa receptor. Ginagawa niya yun sa sarili niya. In short, nire-regulate niya yung sarili niyang behavior. Nire-regulate ni pancreas yung sarili niya. So, yun si autocrine. So, pag sinabi naman nating paracrine, sinisignal ng molecule yung nagsisignal siya ng molecules that act on adjacent cells sa pamamagitan ng diffusion through the extracellular matrix. So, tinatawag din silang local messengers. So, gumagawa sila ng iba't ibang tissues na and sinisikret ito sa extracellular fluid. Okay, yun si paracrine. So, anong example ng paracrine? For example, neurotransmission wherein nagkakaroon ng synaptic responses or synaptic signaling between neurons. So, sa tissues naman, nire-regulate nila yung local process. For example, wound healing or immune responses. Yan. So, yun yung example ng paracrine. So, in between two adjacent cells. For example, pancreas to thyroid, mga ganon. So, nagkakaroon sila ng signal. Next is neurotransmitter signaling or messenger pagta-transport ng messages wherein specialized form siya ng paracrine signaling kung saan yung messengers transmit niya yung signals between neurons and or neurons ng muscles or glands. Okay, so 'di ba ang neurotransmitter is part siya ng nervous system. Kagaya ng sinasabi ko kanina, may pagkakaparehas sila, meron din silang pagkakaiba. So, ina-activate ng neurotransmitter yung adjacent cell. So, yun nga, magkakaroon siya ng synaptic cleft by presynaptic nerve terminals. And magka-travel siya short distance and nag-i-influence din siya ng postsynaptic cells. So, ang neurotransmitter signaling, siya ang nag-a-allow ng rapid communication for movement, cognition, and reflexes doon sa nervous system coordination. Next, we have the endocrine signaling. So, si endocrine signaling naman, so nagkakaroon ng secretion papunta sa bloodstream natin, papunta sa mga glands and cells. And siya ang nagre-regulate ng metabolism natin. Kinokontrol niya yung insulin, kinokontrol niya yung blood glucose through insulin. Sa reproductive naman is yung estrogen and progesterone kapag magkakaroon na ang isang babae ng menstruation. So, sa stress response naman, yung cortisol hormone is prepare niya yung body for fight or flight. So, kagaya ng sinabi ko sa nervous system, fight or flight, yun yung katawan natin is in action. Mataas ang heart rate, mabilis ang paghinga, ganyan. So, ano ang functions ng endocrine system? So, sa metabolism, wherein merong hormones kagaya ng thyroid and cortisol na nagkokontrol sa metabolic rate and energy utilization. For example, sa thyroid hormones, nai-stimulate yung cellular metabolism. Dahil doon, yung nakaka-influence ng heart rate and oxygen consumption. Pagka sa cortisol naman, namo-mobilize yung energy na i-store natin kapag nai-stress tayo. So, it is by promoting yung gluconeogenesis and fat breakdown. So, ano naman ang function ng endocrine system when it comes to control of food intake and digestion? So,
Ang endocrine system hindi naman siya directly na nakaka-regulate ng digestion, but it influences appetite and nutrient processing. So, ano yung mga hormones na involved dyan? We have the insulin and glucagon sa pancreas, wherein minamanage nila yung blood glucose and naaapektuhan yung hunger signals indirectly. Sa thyroid hormones naman, namo-modulate yung gut motility. Ano yung gut motility? So, gut motility, ito yung contractions, coordinated contractions and relaxation ng muscles natin sa GI tract or gastrointestinal tract para yung food maibaba sa stomach natin, pati yung liquids and waste through digestive system. Okay, so nagpa-facilitate siya ng digestion and absorption. So, sa tissue development naman, ang function ni endocrine system is to um, drive growth and differentiation ng hormones na yon. For example, si growth hormone. So, si growth hormone is a pituitary gland siya na nag-i-stimulate ng bone and muscle growth. Si thyroid hormones naman sa brain and skeletal development. And yung mga sex hormones, we have the estrogen and testosterone to regulate puberty and tissue maturation. So sa iron iron regulation and water balance, so nami-maintain ng endocrine system yung electrolyte and fluid homeostasis. So sino-sino yung involved dyan? Si parathyroid hormone and calcitonin. So parehas nilang nire-regulate ang calcium level, while si aldosterone naman na nakikita sa adrenal glands, kinokontrol nila ang sodium and potassium. So meron tayo din si vasopressin na nire-release ni hypothalamus, wherein siya ang in charge sa promotion ng water retention doon sa kidneys natin. So trivia lang, kapag ang kidney is hindi siya in normal state, ang mangyayari is magmamanas yung katawan natin. Kasi si kidney, ibig sabihin, hindi siya nakakapag-filter ng waste products. So, next is heart rate and blood pressure regulation. Ang trabaho naman ni endocrine system dyan is to directly influence yung cardiovascular function. Like for example, si adrenaline. Diba kapag mataas ang natin, may adrenaline rush tayo. Nag-i-increase yung heart rate and blood pressure kapag nai-stress tayo. Kagaya ng example ko nung sa nervous system, kaya nating buhatin yung ref kapag alam nating nasusunugan na tayo ng bahay. Gano'n. Di ba ang bigat ng ref? So, yung part ng nervous system na yun is si sympathetic nervous system or si fight and flight. So, si aldosterone naman, siya ang nagpo-promote ng sodium retention. So, tinataas niya ang blood volume and blood pressure. Si thyroid hormones naman, siya ang nag-enhance ng cardiac output. Ano yung cardiac output? Yun yung product ng heart rate and stroke volume natin. And nasusukat siya ng liters per minute. Na-discuss ko to sa cardiovascular system, heart and vessels. And also, siya rin ang nag-enhance ng vasodilation, si thyroid hormones. So, ano ulit yung vasodilation? Na-expand yung mga vessels. So, si endocrine system, nagko-control din ng blood glucose and nutrients. So, ang involved dito na organs are pancreas and adrenal glands. So, nire-regulate nila yung glucose. So, si insulin, pinapababa niya yung blood glucose or yung sugar sa dugo natin by facilitating cellular uptake. So, si glucagon naman, nire-raise niya yung glucose, tinataas niya yung glucose para ma-stimulate yung glycogen breakdown. And si cortisol naman, tumataas din ang glucose kapag ka nai-stress via gluconeogenesis. So, sa reproductive functions naman,
Yung hormones na involved doon, si estrogen, progesterone sa mga babae, testosterone, and pituitary hormones, sila ang in charge sa reproductive cycles and fertility. So, si estrogen and progesterone na nire-release ni ovaries, nire-regulate yung menstrual cycles and pregnancy. While si testosterone na nakikita sa testes or sa lalaki, siya ang nagdadrive ng male sexual development and sperm production. While pituitary hormones, specifically si luteinizing hormone and follicle stimulating hormone or si FSH, sila ang nagtitrigger ng ovulation and testosterone synthesis. So ano naman ang ginagawa ni endocrine system sa uterine contractions and milk release? So involved dyan si oxytocin na rinirelease din ni hypothalamus. So ini-stimulate niya yung uterine contractions during labor and milk ejection during lactation. Sa babae kasi kapag manganganak na, for example, normal vaginal delivery, magkakaroon ng paghihilab or contractions ang tawag doon, and nag increase yun by the moment na malapit ng lumabas si baby. So, kapag ka merong contraction, ah, lumalaki din yung cervix. So, minsan maririnig niyo sa hospital, 2 cm na, 3 cm na daw, o 5 cm na. Yan. So, the more na lumalaki yung dilation ng cervix, the more na nagkakaroon ng intense uterine contractions. So, yun yung tinatawag nating labor. And kapag naipanganak na si baby, nagkakaroon ng milk ejection. Papalactate na si mommy. So, yung ang tawag natin sa first milk na marireceive ni baby galing sa breast ni mommy is colostrum. So, yellowish yun. Okay, so, konting trivia lang ulit. So, progesterone naman mini-maintain ang uterine lining during pregnancy. So, 'di ba, ako kasi na-experience ko 'to. Nung buntis ako, um, very prone ako sa premature labor or premature birth. So, ang ginagawa sa akin, binibigyan ako ng progesterone, iinumin ko siya and pinapasak ko siya sa doon sa loob para hindi ako magkaroon ng preterm labor. So, ang ginagawa ni progesterone is papakapalin niya yung uterine lining para hindi ako manganak or hindi agad manganak ang babae in an early phase. Yan. So, sa immune system regulation, ang ginagawa ni endocrine system, though hindi naman talaga siya primary function, but it influence immunity. So, papaano? By the hormones thymosin na nagsusupport ng T-cell development and for immune defense. And also si cortisol na nagsusuppress ng inflammation. Okay, so tapos na tayo sa functions of the endocrine system. Ano naman ang difference ng endocrine versus exocrine? So nakikita nyo dyan sa table yung differences nila. So si endocrine, ductless siya. So pag sinabi kasi nating duct, for example, sweat gland sa skin natin, di ba may parang mga bilog-bilog? So yun yung duct. So sa endocrine glands, wala silang duct, but they release hormones directly sa bloodstream natin. While si exocrine naman, sinisikret nila yung products through ducts. So yung mga ducts na to or yung mga substances na sinisikret ni exocrine are sweat and digestive enzymes. So, ang involved na mga organs or glands dito sa endocrine are pituitary gland, thyroid, adrenal glands, pancreas, and gonads. So, gonads is sex organs. And sa exocrine naman, sweat glands which is nakikita sa skin, salivary glands sa dila, and pancreas.
Sa pancreas, meron kasi siyang endocrine and exocrine part. And also, nagsisikret din ang exocrine glands ng enzymes, mucus, sebum or yung oil product. And usually yan sa mukha natin. And si endocrine gland siya ang nagre-regulate ng metabolism, growth, and mood. Kagaya ng diniscuss ko kanina, yung functions of endocrine system. While si exocrine naman, siya ang nagpo-produce ng enzymes, pawis, laway, mucus, and iba-iba pa. So, let's proceed with hormones. So, si hormones, actually, siya ang chemical messenger na pinoproduce ng endocrine glands wherein siya ang magre-regulate ng iba't ibang functions ng katawan natin from metabolism and growth to reproductive cycles and stress responses. So, physiological process ng katawan natin. So, si hormones, nahahati siya sa dalawang classifications. We have the lipid-soluble hormones and the water-soluble hormones. So, sino nga ba si lipid-soluble hormones? So, si lipid-soluble hormones is non-polar. And ang mga hormones na included dyan is steroid hormones, thyroid hormones, fatty acid, ganyan, and certain eicosanoids. So, small molecules sila na insoluble in water-based fluids. So, insoluble meaning hindi sila nadidissolve sa water. So, for example niyan is yung plasma doon sa blood natin. Yung diniscuss ko noon na kapag ka na-centrifuge yung blood natin, nahihiwalay yung plasma, yung white blood and platelets and the red blood cells. So, si lipid-soluble hormones is derived from cholesterol. So, taba. So, oil siya. And hydrophobic sila, meaning, sabi ko nga, hindi siya nadidissolve sa water, pero nadidissolve sila sa lipids. So, nagtatravel sila sa bloodstream and magbabind yung mga yan sa protein transport. And then, ang lifespan nila is few days to few weeks. Okay, so si water-soluble naman is namimix siya or nadidissolve siya sa tubig. And polar molecules naman sila, meron silang protein hormones and mostly amino acid derivative hormones. So, example niyan is si peptides, proteins, ganyan, insulin, epinephrine, ganyan. And hydrophilic naman sila. Kung si lipid-soluble is hydrophobic, water-soluble is hydrophilic. And natutunaw sila sa water. So, ang transport ng water-soluble hormones is nadidissolve sila sa blood. So, as they travel through the body, they are dissolved in blood. Nagkakaroon ng diffuse and attachment. So, paano ang diffuse and attachment nito? So, nadi-diffuse siya galing sa dugo papunta sa tissues. Sa tissue spaces specifically. Pero in a slow manner. And yung mga maliliit na water-soluble hormones naman, kailangan nilang ma-attach sa binding protein. So, kumbaga merong support na kailangan ang smaller water-soluble hormones. And mayroon silang mas maikling lifespan kasi nga rapid yung pagkilos nila. So, sa control of hormone secretion naman, meron tayong tatlong types ng hormone release. We have the humoral stimuli, neural stimuli, and the hormonal stimuli. So, itong tatlong types of hormonal release,
So, mechanism sila na nagre-regulate ng hormone release and nagme-maintain ng homeostasis. So, si humoral stimuli, ah, pag nag-release siya ng hormone, nati-trigger yung pagbabago in our blood levels, kagaya ng ions and nutrients. And ang example niyan is, kunyari, insulin secretion. So, kapag ka nag-secrete ng insulin, kunyari nag-secrete si pancreas ng insulin, tataas ang blood glucose levels, wherein mag-stimulate yung pancreas natin na mag-release ng insulin para mapababa yung glucose level natin. So, next naman si parathyroid hormone or PTH na nakikita sa or sinisikret ni parathyroid hormone is galing kay parathyroid hormone gland. Sorry, nako-confuse ako. So, nare-release ang hormone na to kapag yung blood calcium natin is nag-drop. Okay? So, kapag lumabas ang PTH hormone, nagkakaroon ng calcium absorption. Kasi kailangan ng dugo natin ng calcium. And we have the antidiuretic hormone. So, sa kidneys naman to. So, sinisikret siya ni hypothalamus kapag merong high blood osmolarity. So, ano yung high blood osmolarity? Ibig sabihin nun is merong mataas na concentration ng dissolved particles sa dugo natin, specifically water-soluble hormones. And potentially, it will lead to water shifting out of cells and magkukos na mag-shrink yung cells natin. So, yun yung high blood osmolality. So, si antidiuretic hormone is mag-i-increase siya ng water reabsorption sa kidneys natin. So, si neural stimuli naman, trigger niya ang nervous system signals. Nandyan na yung context clue, neural. So, ang example niyan, si epinephrine or si norepinephrine, yung SNS natin or si sympathetic nervous system, mag-i-stimulate yan ng adrenal medulla para mag-release ng hormones kapag nai-stress tayo. Therefore, ma-activate ang fight or flight response. So, sa oxytocin naman, merong neural signals galing sa hypothalamus na pwedeng mag-release ng hormone na to during childbirth or lactation. So, si hormonal stimuli naman, siya ang nag-trigger sa iba pang hormones. For example, si thyroid stimulating hormone, isisikret yan ni pituitary gland kapag merong thyrotropin releasing hormone galing sa hypothalamus. Or magre-release siya ng cortisol, si adrenal cortex, pagkatapos ng stimulation ni adrenocorticotropic hormone naman galing sa pituitary. So, parang hormones to hormones. Ganun yung nangyayari. So, ano naman ang hormone regulation in blood? So, sa regulation of hormone levels in blood, so it is primarily controlled ng negative feedback mechanisms and positive feedback. So, sa negative feedback muna tayo, nagre-release yan ng hormones na magkakaroon ng inhibition sa sarili niyang accumulation or ano yung effect niya sa downstream products. Okay, for example, ini-ensure ni negative feedback na merong stability and prevent niya ang overproduction. So, ang stress, na-activate niya si hypothalamus and pituitary and adrenal axis, therefore magre-release yan ng cortisol hormone. Or si pancreas, magre-release yan ng insulin.
So, kapag na-detect ni pancreas na merong mataas na blood glucose sa dugo natin, um, ilalabas niya si insulin para ma-regulate or mapababa ang blood glucose levels natin. So, magkakaroon ng stability sa blood glucose. Hindi magkakaroon ng overproduction ng blood glucose. Okay? So, ano naman yung positive feedback? So, si positive feedback naman, so siya ang nagda-drive ng extreme physiological events kagaya ng childbirth and ovulation. So, example, pagtaas ng estrogen and also pag-release ng oxytocin during labor. So, sa menstrual cycle ng mga babae, nagkakaroon ng estrogen surge dahil tataas ang estrogen levels and then itatap niya si pituitary para mag-release ng luteinizing hormone. So, therefore, si luteinizing hormone or si LH, mag-trigger na yan ng ovulation and mag-secrete ng progesterone. And progesterone, kapag nagkaroon ng fertilization, prepare na niya ang uterus for pregnancy. Okay. Next is kapag si oxytocin naman ang release, kapag nabuntis na, yan, magkakaroon ng contractions, yung paghihilab na sinasabi ko doon sa uterus. At kapag nagkaroon ng paghihilab na yan, nagsimula na, magre-release na yan ng oxytocin. So, si oxytocin, mas lalo niyang palalalain ang paghihilab para mas ma-stimulate yung childbirth. And then, matatapos ang contraction or ang paghihilab kapag nailabas na si baby. So, yung contraction na yun, very relieving pag nailabas na si baby. Para kang nag-poop ng matigas na matigas and then lumabas siya, spluk, ganon. So, nakakaginhawa siya, parang, hi, nailabas ko siya, ganon. So, kapag during lactation naman, lumabas na si baby at magpapadede na si mommy, kapag nasak ni baby yung nipples, matitrigger ang prolactin release. And therefore, si prolactin may stimulate na gumawa. Mapipilitan siyang gumawa ng milk and mag-encourage pa siya ng more suckling. So, I hope naintindihan nyo ang positive and negative feedback. So, yung hormone receptors and mechanisms of action, meron niyang primary mechanisms. Dalawa sila, si lipid-soluble hormones and nuclear receptors, and si water-soluble hormones to bind membrane-bound receptors. So, si lipid-soluble ang partner niya lagi, si nuclear receptors, and si water-soluble naman ang partner niya is membrane-bound receptors. So, explain natin yan, yung lipid-soluble hormones. So, sa lipid-soluble hormones is magkakaroon ng diffusion through membranes, wherein itong mga lipid-soluble hormones na ito, for example, steroid hormones like cortisol, estrogen, testosterone, and thyroid hormones, na di ba ang lipid soluble are hydrophobic. So, magpapass through sila sa lipid bilayer ng cell membranes. And kapag nagkaroon ng diffusion, magkakaroon ng binding ng intracellular receptors. So, doon makikita ang magkakaroon ng binding sa cytoplasm or nucleus. Therefore, magkakaroon ng hormone receptor complex. So, ang example din nito is yung steroid hormones wherein nare-regulate ni cortisol ang gluconeogenesis. Ano ba tong gluconeogenesis? Kanina ko pa siya sinasabi. Baka mamaya sabihin nyo, laging binabanggit ni ma'am yung gluconeogenesis. Ano ba yon? So, gluconeogenesis, metabolic process siya kung saan yung katawan natin nagsisynthesize ng glucose galing sa non-carbohydrate sources kagaya ng amino acids, glycerol, ganyan na
nasa liver and kidneys natin para ma-maintain yung glucose levels natin sa blood. So, nangyayari to especially during fasting or kapag hindi sufficient yung glucose intake natin. In in a simpler explanation, si gluconeogenesis is yung paraan ng katawan natin na gumawa ng glucose pero hindi siya nakakakuha ng enough na carbohydrates. Okay? Saan na tayo? Another example ng lipid-soluble hormones and nuclear receptors is yung thyroid hormones wherein nag-increase yung metabolic rate natin kapag na-enhance ang protein synthesis. So let's proceed to water-soluble hormones and membrane receptors. So ano ang trabaho niyan? So nagkakaroon ng binding sa surface receptors. So ang mga water-soluble hormones like insulin, glucagon, epinephrine na puro mga hydrophilic or na madaling ma-dissolve sa water or blood, hindi sila makakatawid sa cell membranes. So, kailangan mag-bind sila sa specific receptor doon sa plasma membrane. So, nag-activate din sila ng second messengers, wherein nagkakaroon ng activation sa intracellular signaling pathways na nag-involve ng second messengers kagaya ng triphosphate or inositol. Yan. Medyo malalim na to, pang med school na to actually, pero binibigyan ko lang kayo ng overview. And sa signal amplification naman, isa ring function ng water-soluble hormones, ang isang single receptor or hormone receptor nagkakaroon ng interaction na pwedeng maka-activate ng multiple molecules sa pagsignaling ng organs, ganyan. And therefore, nagkakaroon ng na-amplify yung response ng cells. So, example niyan is si insulin na nire-release ni pancreas. So, na-activate ang glucose gamit ang membrane-bound receptors and nagkakaroon ng intracellular signaling pathways. Okay? So, dito na tayo sa mga glands. Ano ang mga glands ng endocrine? So, una si pituitary gland. So, si pituitary gland is nakikita siya sa brain natin. Maliit lang siya, nasa gitna. So, para siyang testes, diba, yung itsura niya. So, siya ang pinakamaliit na gland, nakasize lang ng pea. Parang buto, ganyan. And nahahati siya sa dalawang parts, si anterior pituitary or sa harap, and posterior pituitary sa likod naman. So, si anterior pituitary is made up of epithelial cells galing sa embryonic oral cavity. And nagsisynthesize siya ng hormones kung saan yung secretion niya is under control ng hypothalamus. Ang regulation ni anterior pituitary is kinokontrol niya ang hypothalamic releasing hormones and yung inhibiting hormones kagaya ng dopamine, somatostatin, ganyan. So, si anterior pituitary, nag-i-stimulate and nagre-regulate yan. And nag-i-stimulate siya ng cortisol, nagre-regulate ng thyroid hormone, ganyan. Nagpo-promote ng growth and metabolic regulation, and nag-i-stimulate ng milk production kapag lactation. So, si posterior pituitary naman is nagsisynthesize yan ng hormones na nagta-travel via axons. Ito na naman tayo, transmittal ng mga neurons. So, ang sinasabi lang yan is ma-regulate yung water retention and blood pressure and matitrigger ang uterine contractions. So, in summary, ang anterior pituitary siya ang master gland
na nagre-regulate ng growth, metabolism, and reproduction via different hormones. And na later on i-discuss natin. And si posterior pituitary siya naman ang nagko-control ng fluid balance and childbirth. Okay, so parehong lobes or parehong sections, nagwo-work sila na together para ma-maintain ang homeostasis. Okay? So, si hypothalamus naman, so maliit din yan, nasa part ni diencephalon sa brain natin. So, siya ang principal regulator ng homeostasis. So, nagkakaroon ng integration sa endocrine, nervous system, and autonomic systems. So, in short, siya ang control center ng brain natin. Siya, ang liit-liit niya pero 'di ba siya ang nagko-command. Ganun ang trabaho ni hypothalamus. So, siya ang nagbe-bridge doon sa nervous and endocrine system. Ayan. Ano-ano ang mga hormones ni anterior pituitary? So, we have the growth hormone, yan. So, si growth hormone, okay, so si growth hormone, so obviously nag-stimulate yan ng growth ng bones, muscles, and other organs by increasing gene expression. So, ang growth hormone is nagkakaroon ng stimulation via insulin growth factors or IGFs. So, magre-release ng growth hormone ang anterior pituitary hormone galing sa hypothalamus, and then magkakaroon ng somatostatin and negative feedback galing sa insulin growth factors. So, si insulin-like growth factors naman, o yung sinasabi mo kanina, group of protein hormones kasi siya na pwedeng maka-influence or magkaroon ng epekto sa growth hormones natin. Okay, so merong growth promotion. So, si growth hormone and insulin-like growth factors is lagi silang magkasama. So, meron silang epekto sa bone, muscle, and organ growth. And si thyroid stimulating hormone naman, obviously, ini-stimulate niya si thyroid gland para makapag-produce ng thyroxine and triiodothyronine. So, itong dalawang hormones na to, si T4 and T3, magkakaroon ng metabolic rate, ma-regulate nila ang metabolic rate, heart rate, and body temperature. And also, ma-regulate ang brain development and skeletal growth. Si adrenocorticotropic hormone naman or ACTH, nai-stimulate niya yung cortisol production ng adrenal cortex. So, anong nire-regulate niya? Stress response, blood pressure, and immune function. And also glucose metabolism and inflammation. Si gonadotropins naman or nakikita to sa sex organs, the ovaries and testes, meron kasi yung luteinizing hormone sa females which is LH. So, trigger ni LH or luteinizing hormone ang ovulation and production ng progesterone. So, sa lalaki naman, ang luteinizing hormone, ini-stimulate niya ang testosterone. Ini-stimulate niya ang testosterone para ma-support ang production ng sperms. Okay, so sorry na confuse ako, hindi ko alam kung bakit. Okay, so let's proceed. Si interstitial
interstitial cell stimulating hormone naman or ICSH. So si luteinizing hormone, ini-stimulate niya yung cells or na-stimulate siya ng cells ng testes para mag-secrete ng reproductive hormone na testosterone. So ano ang mga conditions ng anterior pituitary? So we have the dwarfism. So dwarfism or pituitary dwarf. So ito yung abnormal na paglaki ng tao, hindi na siya lumaki. So regardless kung anong edad niya, 50 years old, ganyan lang siya kaliit. Yung mga tinatawag nilang, sorry for the word, unano. Yun, like dagul yan, yung mga yan, dwarfism. Dagul, mahal, sila ang may mga dwarfism. So nangyayari ito kapag merong deficiency sa growth hormone nila. So kaya sila maliit and hindi sila proportion, hindi proportion ng katawan nila. So sa Guinness Book of World Records, ang pinakamaliit na woman is si Jyoti Amje. So Indian actress siya. So kailan lang siya na-recognize ng Guinness World of Records noong 2011 lang. Kung 18 years old siya. So ang height ni Miss Amje is 2 feet and 3/4 inches. So almost 3 feet. So kung sakasakali, kasing liit siya ng 3 months na baby or 2 months na baby. Bang liit. And ang pinakamaliit naman na lalaki is si Chandra Bahadur Dangi ng Nepal. So, ang height niya is 21.5 inches tall. So, isa't kalahating ruler. Parang ganun. Tama ba? 12 plus 6, 18. So, lagpas na 1 and 3/4 ng ruler. Excuse me. Okay, so sadly si Mr. Bahadur or Mr. Dangi is namatay na siya noong 2015. Okay. And 72 years old siya nung na-verify siya ng Guinness World of Records. While si Miss Amje, Jyoti Amje, is 18 years old naman siya na na-recognize ng Guinness noong 2011. And si Miss Amje ang pinakamaliit na tao na nabubuhay ngayon. Okay, so next we have the giantism or gigantism. So, yung nandyan sa picture ay si Sultan Kosen. So, si Sultan Kosen, Turkish farmer siya. So, ang height niya is 8 feet and 2.8 inches tall. So, siya ang pinakamatangkad na lalaki na buhay since 2009. And ang hahaba din ng hands niya. So, ang mga kamay niya is 11.22 inches. So, parang ruler. Halos isang ruler. Ang haba. Grabe. Okay. So, pero ang pinaka matangkad na lalaki sa talagang nabuhay is si Robert Waldo. 8 feet and 11.1 inches. Okay. So, yung mga taong may giantism or gigantism, meron naman silang abnormalities sa growth hormone nila. So, nagkakaroon ng excessive na production ng growth hormones. So, tuloy-tuloy yung pag-grow ng bones nila. So, masyado nang exaggerated, kaya sila tumatangkad. So, sino pa ba? Si Yao Ming and Shaquille O'Neal. Si Yao Ming, ang height niya is 7 feet and 6 inches. Si Shaquille O'Neal naman is 7 foot and 1 inch, 7.1. So, mas matangkad pa rin talaga si Sultan Kosen. So, sa babae naman, parang recently nabasa ko to, si Romesa Gelgi, saan na ba siya? Taga Turkey din siya. So, Turkish siya. And ang height niya is 7 feet and 1/2 inch. So, halos katangkad siya ni Shaquille O'Neal. So, recently, nagsama sila ni Miss Amje, yung smallest woman living, and itong si Miss Gelgi.
Next, we have the acromegaly. So, ang acromegaly naman is nagkakaroon ng ah, excess sa puberty growth hormone wherein nagkakaroon ng abnormal tissue growth. So, pwedeng yung mga kamay nila or paa is namamaga and nagkakaroon sila ng magaspang na balat. Malalaki din ang panga nila kagaya niyang nandyan sa picture. Pati yung mga eyebrows nila and yung gap ng teeth nila. So, parang para silang mga giants. Kung naiisip niyo yung mukha ng mga giants, ganun. Okay, so proceed na tayo kay posterior pituitary hormones. So, the hormones of posterior pituitary are antidiuretic hormone or the ADH and the vasopressin, and we have the oxytocin. So, kanina ko pa sinasabi tong oxytocin na to. So, posterior pituitary hormones, they act as storage and release site ng hypothalamic hormones. So, ini-ensure na ni ADH or the antidiuretic hormone yung fluid balance. While si oxytocin naman, siya ang bahala sa reproductive and social behavior sa mga babae. So, kapag ka nagkaroon ng dysregulation ng mga hormones na to, it can lead to life-threatening conditions. So, si antidiuretic hormone, nag-stimulate siya ng water reabsorption sa kidneys natin. So, binabawasan niya ang urine output and nagme-maintain ng blood volume. Involved din siya sa vasoconstriction. So, vasoconstriction is yung pagliit ng space ng vessels. So, ano ba yung pagsikip ng vessels natin? Kino-constrict niya. So, doon nagkakaroon ng increase sa blood pressure natin. So, si oxytocin naman, siya ang nagti-trigger ng uterine contractions. Paulit-ulit kong sinasabi. And also, mag-i-stimulate ng lactation. Okay, so ano ang mga conditions ng posterior pituitary? We have the myxedema. So, ang spelling niyan pwedeng M-Y-Z-E or M-Y-X-E. Whichever, pwede naman. So, si myxedema, kung makikita nyo dyan, so excuse lang sa mga kumakain kung pinapanood nyo to. So, si myxedema, ang cause niyan is severe hypothyroidism. Okay, so mamaya di-discuss ko yan, katabi lang niya si hypothyroidism, wherein nagkakaroon ng swelling or pamamaga doon sa balat and tissues. Okay, so pwede din na merong mental impairment ang mga taong may myxedema. So, sunod natin si hypothyroidism. So, si hypothyroidism naman, hindi ganon ka-active ang thyroid gland niya. So, dahil doon, nagkakaroon ng insufficient production ng thyroid hormones. Dahil dyan, yung mga taong may hypothyroidism, pwedeng lagi silang pagod, mataba sila, hindi nila kaya yung malalamig, and mabagal ang metabolism nila, which leads to weight gain. Okay, so ang cretinism naman, tinatakpan ko yung mga mata ng mga ginagawa kong examples dito. Kasi syempre, in our course, we are following ethics. So, anonymity, kumbaga, and confidentiality. So, continue. So, in cretinism, it is a congenital. So, congenital at birth na hypothyroidism. So, it can lead to severe developmental delays and stunted growth. Anong stunted growth? Stunted growth, hindi niya ma-reach yung full potential na laki niya and bigat niya dahil nga meron siyang chronic na malnutrition. Yun. And hindi sila nakakukuha ng adequate care. Okay? So, ano yung mga adequate care na yan? Psychosocial, ganyan. And also, feeding practices, hindi sila naaalagaan ng maayos.
Okay, so next we have the, naulit yung mycelium, but that is goiter. So sa goiter naman, malalaki ang thyroid gland. So dahil yan sa deficiency sa iodine. Okay, and nagkakaroon ng dysfunction ang thyroid natin. So pwede itong mangyari sa both hypothyroidism and hyperthyroidism. Sa hyperthyroidism naman, overactive, masyadong kiti-kiti kumbaga ang thyroid gland. So nagkakaroon siya ng excessive production ng thyroid hormone. So dahil dyan, ang mga taong may hyperthyroidism is pumapayat sila. Hindi sila makatagal sa mainit, mabibilis ang heartbeat nila, and lagi silang nininervyos. Okay? And that is not cretinism, that is Graves' disease. So, Graves' disease naman, isa siyang autoimmune disorder na nagkukos ng hyperthyroidism dahil sa overstimulation or overproduction ng thyroid natin, thyroid gland. Okay. So, speaking of thyroid glands, so let's discuss thyroid and parathyroid glands. So, first muna kay thyroid gland. So, siya ang pinakamalaking endocrine gland and nagsisecrete siya ng thyroid hormones. So, si thyroid gland is makikita sa leeg natin. So, bandang trachea and para siyang butterfly. So, ang trabaho ni thyroid gland is to regulate metabolism, growth, and calcium homeostasis or balance via secretion of thyroid hormones. Okay? And si parathyroid naman, ang trabaho ni parathyroid glands, so apat kasi siya. Apat ang endocrine glands niyan. And nakikita siya sa side ng thyroid. Okay? And ang function niya is calcium regulation din and phosphate excretion. Okay, so pinopromote niya ang excretion ng phosphate sa ating kidneys. So, ang thyroid gland, siya ang bahala sa metabolism and growth. While si parathyroid gland, siya ang bahala sa calcium balance via PTH or parathyroid hormone. So, naghang ako doon. Inisip ko ano na ulit yung PTH. Sorry. So, parathyroid glands, ayan, nakikita nyo nga, nag-secrete siya ng parathyroid gland. So, sino naman? Si adrenal glands. So, si adrenal glands, paired endocrine organs sila na nakikita sa kidneys, specifically sa ibabaw. So, ilan ang kidneys natin? Dalawa. So, meron silang functional region, si adrenal cortex and adrenal medulla. So, pag-aralan muna natin si adrenal glands. So, nakikita siya sa ibabaw ng kidneys natin. And, meron siyang layers or regions. We have the adrenal cortex and the adrenal medulla. So, si adrenal medulla, adrenal cortex, siya ang bahala sa or nire-regulate yung electrolytes, metabolism, and stress via the aldosterone and cortisol hormones. While si adrenal medulla naman, siya ang nagdadrive ng ating sympathetic nervous system or yung fight or flight response through the catecholamines na hormones. Okay, so magkaroon man ng dysfunction itong mga regions na to ng adrenal glands, it can lead to systemic disorders. Okay? Si adrenal cortex, meron siyang tatlong klase. We have the mineral corticoids, glucocorticoids, and androgens. So, si mineral corticoids, sinisikret niya yung hormones niya sa outer layer ng adrenal cortex and tumutulong siyang
ma-regulate ang ating blood volume and blood levels of sodium and potassium. Okay? So, paano? By electrolyte balance, mapopromote ang sodium retention and potassium excretion sa ating kidneys para ma-maintain ang ating blood volume and blood pressure. Sa fluid homeostasis naman ni mineralocorticoids is na-enhance ang water reabsorption para makolekt doon sa mga ducts and ma-prevent ang dehydration. So si glucocorticoids naman, ang primary hormone niyan is si cortisol. So siya ang second class ng hormones. And tumutulong siyang ma-regulate ang nutrient level ng ating blood or yung stimulate gluconeogenesis. O yan na naman tayo, gluconeogenesis. Very, very parang chemistry ang datingan kasi nito eh. And ang function din ni glucocorticoids is to reduce inflammation and immune responses. And also, mamobilize ang energy na nai-store kapag nai-stress tayo. So, si androgens naman, siya ang nag-i-influence ng secondary sexual characteristics. For example, body hair, libido, ganyan. So, sa sex drive naman siya. So, kino-convert yung testosterone and estrogen doon sa peripheral tissues natin. Next, we move on to the pancreas. Okay, so si pancreas is nakikita siya saan? Doon siya sa may bandang likuran ng stomach natin. Okay, and kahit maliit yan, ang dami niyang nagagawa. So, una, nag-i-excrete siya or exocrine function niya to ng digestive enzymes. So, tumutulong siya para ma-break down ang carbohydrates, nare-lessen ang fats. Yun. So, ang endocrine function naman niya, meron kasing pancreatic islets ang pancreas or tinatawag siyang islets of Langerhans. So, we have the alpha cells kung saan nagsisikret siya ng glucagon. So, pinapataas niya ang blood glucose. So, ang beta cells naman, siya ang nagpo-produce ng insulin para mapababa ang ating blood glucose. While si delta cells, siya ang magre-release ng somatostatin para magkaroon ng inhibition sa insulin and glucagon secretion. Okay? Yan. So, medyo na-explain ko naman na ano si insulin and si glucagon. So, pero bibigyan ko pa rin kayo ng quick overview. So, unahin natin si acidosis. So, si acidosis, condition yan na kung saan yung blood pH natin nagda-drop siya below normal. So, therefore, nagkakaroon tayo na nagiging acidic tayo. Okay? And nangyayari ang acidosis kapag mababa ang blood glucose natin and hindi nakakapag breakdown ng maayos ang lipids. So, therefore, magre-release yan ng enough fatty acids para mag-reduce yung pH level or pagiging acidic natin. So, si insulin naman, insulin is the hormone of pancreas. So, siya naman ang nagpapababa ng ating blood glucose and nagpro-promote ng cellular uptake. Okay. So, ano naman ang satiety center? So, pag sinabi kasi nating satiety, appetite, hunger, ganon. So, nare-regulate ang appetite via hormones kagaya ng ghrelin. So, si ghrelin, siya ang mag-i-stimulate ng hunger. And si leptin, siya naman ang magsusuppress ng ating appetite. So, next we have si glucagon naman. So, si glucagon,
Okay, so sorry may dumaan na nangangampanya kaya medyo naguluhan ako. Umpisahan natin ulit. So glucagon, mare-regulate yung blood glucose natin. So pag tumaas ang blood glucose, magkakaroon ng glycogen breakdown and gluconeogenesis. And next is si somatostatin. So si somatostatin, saan siya ulit makikita? Doon sa delta cells. So si somatostatin is kilala din siya na growth hormone inhibiting hormone kung saan nare-regulate ng endocrine system and nakaka-affect siya sa neurotransmission kapag ka nag-release ng iba't ibang hormones and enzymes. Okay, so peptide hormone kasi si somatostatin na merong 14 or 28 amino acid residue na napoproduce yan naturally ng ating hypothalamus, pancreas, and GI tract. So ano-ano ang mga conditions ng pancreas? We have the diabetes mellitus. So dalawang klase yan, type 1 and type 2. So sa type 1, merong very little yung insulin na napoproduce ng ating pancreas. And sa type 2 naman, mas mababa ang insulin secretion and hindi nagre-respond masyado ang ating cells sa insulin. So sa type 1 naman, i-add ko lang, inaatake niya ang pancreatic cells ng ating pancreas kaya nai-stop ang insulin production. Si type 2 diabetes is nagkakaroon ng less response doon sa insulin. Okay, so ano naman ang hyper? Hyper, ibig sabihin mataas. Hyperglycemia, so mataas ang glucose level natin. Somehow, ang hyperglycemia is connected sa pancreatitis and pancreatic cancer. So, ang pancreatitis naman, okay, like I have said, pag merong IS is inflammation. So, merong inflammation sa ating pancreas. So, yung mga inflammation na yan, pwedeng magkaroon ng risk like pancreatic cancer. So, sa pancreatic cancer naman, meron tayong cancer cells. Depende yan kung anong tawag nito, aggressive yung cancer or hindi. Kasi pag aggressive yung cancer cells, kumakalat siya ng mabilis sa katawan natin and it is life-threatening. Okay. So, ang mga tinatamaan ng possible tamaan ng pancreatic cancer are adults greater than 50 years old. So, next we have the gonads. So, kagaya ng sinasabi ko kanina, ang gonads are endocrine glands na nagpo-produce ng sex hormones. So, it is needed sa ating reproductive development, fertility, and secondary sexual characteristics. So, ang function ng gonads is to, doon sa testis, yung testosterone, to produce sperm and testosterone. While sa ovaries naman is to produce estrogen and progesterone. Okay, so si testis, nagpo-produce yan ng androgens din. And sa ovaries, estrogens and progesterone. So si testosterone, nag-stimulate yan ng skeletal and muscle growth. So siya ang in charge doon sa puberty stage ng mga lalaki. So lalalim ang boses nila, magkakaroon sila ng body hair. So sa reproductive health naman, in charge siya sa sperm production and libido or yung high sex drive. Okay, so estrogen naman in females sa puberty, merong ito siya nagpo-promote ng breast growth, lumalaki ang breast ng mga babae. And nagiging sexy because of fat distribution and nagmamature ang ating uterine wherein nagme-menstruate na ang ating teenage girl. So sa menstrual cycle naman, nare-regulate ang ating follicular development and ovulation. Okay, so ano ang trabaho ni progesterone ulit?
So, si progesterone is siya ang bahala sa uterine lining naman. Okay, so just a summary about gonads. Nagpo-produce yan ng testosterone and estrogen and progesterone para ma-regulate ang reproductive health and secondary sexual traits. Okay, so kapag ka nagkaroon ng dysregulation or dysfunction, pwedeng maging infertile. Okay, hindi na manganak or hindi mababa ang sperm count, mga ganyan. Hindi makabuo ng baby. Okay, so next we have the thymus. So what is thymus? So thymus, yan naman ang tulay, no? So dual function siya wherein tulay siya ng immune system and endocrine system. So nakikita siya sa upper part ng ating thoracic cavity. So thoracic is yung throat natin. And nagsisecrete siya ng hormone na thymosin. So next we have the pineal gland. Oh, addition lang doon sa ating thymus. Ang ginagawa ni thymus is immune system development na pwede makatulong sa pagpuksa ng infection and i-destroy ang abnormal cells like cancer cells. Yan. And we have the pineal gland. So si pineal gland naman, maliit lang yan na endocrine organ sa brain, kagaya ng sinabi ko kanina. So ang hormone niyan is melatonin. Si melatonin siya ang bahala sa circadian rhythm natin. So, circadian rhythm is our biological clock. So, kapag na-release ni pineal gland ang melatonin, aantukin na tayo. Kasi alam ng katawan natin yung day and night. So, yung mga taong nasa ibang countries na wala silang night, for example, Alaska. Ang alam ko sa Alaska kasi hindi ganun lumulubog ang araw. So, meron silang parang alas 12 na ng hating gabi pero maliwanag gat pa rin. Ganon din sa Sweden. So, ang ginagawa nila para malaman nila na gabi na, syempre sa time, bukod doon, isasara na nila yung curtains para dumilim. So, dahil doon may stimulate yung pineal gland to release melatonin para makatulog tayo. So, in short, ang melatonin is bahala siya sa ang tawag nito, sleep-wake cycle natin. Okay? And we have other hormones. So, ano itong mga other hormones? So, prostaglandin and erythropoietin. So, si erythropoietin na-discuss ko siya sa blood. So, hormone siya sa ating red blood cell na tumutulong saan? Sa pag-produce ng RBC sa bone marrow natin. Okay, so primarily napoproduce siya sa kidneys din. So kapag kalabas sa kidneys, mai-stimulate siya dun sa ating bone marrow. And si prostaglandins naman, lipid-based compounds yan na sabi ko nga kanina, it acts as local hormones. So si prostaglandin, siya ang in charge doon sa fever para bumaba, inflammation and pain responses kapag meron tayong na-experience na injury or infection. Siya din ang bahala doon sa vasodilation or pag-expand ng ating vessels and vasoconstriction or yung pagsikip ng ating vessels para ma-regulate ang blood flow and blood pressures. And involved din ang prostaglandin sa ating reproductive health sa ating mga girls, yung uterine contractions and menstrual cramps. Okay? So, that ends our discussion about endocrine system. Thank you very much for listening.